akong mag-iinit, lalo akong mag-aalab sa hapong ito bilang isang mananampalataya. Amen? Great faith, great fight. Sabihin mo nga, iyong ang isulat dyan sa iyong na great faith, great fight. Bakit ka ba nagkaroon ng great faith? Alam niyo po ba na ang great faith ay produkto ng iyong great fight? Ayan. Nagkaroon ka ng great faith, nagkaroon ka ng napaka-lakas, napaka-sigla na pananampalataya dahil sa iyo ding lakas na lumaban sa iyong pananampalataya. Great faith is the product of great fight. Kumusta po? Are we excited this coming 2024? Ano na po ang inyong mga narinig? Ano po ang gusto nyong marinig? Kayo po ba ay nakakarinig na sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng voice of the Holy Spirit na nagsasalita sa ating mga buhay? Tayo po ba ay may mga narinig na sinasabi ng Panginoon na mangyayari sa atin this year 2024? This coming 2024, your great fight of faith will benefit you abundantly. Ayan. Sa darating pong 2024, napakahalaga po ng ating great fight of faith. Ayan. Sapagkat marami po tayong kakaharapin. Level up ng level up, pataas ng pataas, palawak ng palawak. Ano po, ang ginagawa ng Panginoon, ang ipagkakatiwala sa atin, ano po, sa ating mga paglilingkod, sa mga pagpapala. Are we ready? Handang-handa na po ba tayo? Ano po? Pero ang una po nating dapat ihanda, hindi ang ating mga sisidlan, hindi ang ating mga sarili upang mapuno, kundi tayo po ay maghanda sa pamamagitan ng meron tayong great fight of faith. Yan. Meron po tayong fight, the good fight of faith. Di po ba sabi nga ni Pablo sa unang Timoteo, 6:12, 1 Timothy 6 verse 12, fight the good fight for the true faith. Hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have made the confession in the presence of many witnesses. Ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Ipaglaban mo ng mabuti ang iyong pananampalataya, sabi ni Pablo kay Timoteo, fight the good fight of faith. Alam niyo po ba, bakit sinabi ito ni Pablo? Sapagkat ang buhay po sa Panginoon, ano po, our life in Jesus is a war. Talagang may labanan po talaga. Christianity is a fight. Ang ating pagiging mga mananampalataya, ito po ipaglaban. Talagang tayo po may laban. Tayong mga anak ng Panginoon, tayong mga anak ng Diyos, at sinabi din ni Pablo kay Timoteo na fight the good fight. Talagang may laban. May laban talaga tayo. Araw-araw, bawat sandali ng ating buhay, meron talaga tayong laban. Pero salamat at ang katiyakan naman natin sa ating mga paglabang ito, kasama natin yung napagtagumpayan na ang laban. Yan. Yun ang maganda doon eh. Ano? Sa ating pakikipaglaban, sa ating pananampalataya, meron ka ding kaalaman sa iyong kaisipan at nakatatak sa iyong damdamin ng aking Panginoon na may akda ng labang ito ay napagtagumpayan na ang lahat ng laban. Haharapin lang. Gagawin lang ang dapat gawin. Lalong-lalo na ang ating pakikipaglaban. Sa totoo lang po tayo nakakilala sa Panginoon, we're not fighting para mapatawad pa tayo sa ating mga kasalanan. We have great faith because we are a true believer. You receive salvation. Ano po? You are righteous in the sight of God. Hindi po tayo makakalaban ng great fight of faith kung hindi pa po tayo tunay na mananampalataya. Ang salitang ito na sinabi ni Pablo, fight the good fight of faith, ay para doon sa mga nakaranas na ng panampalataya kay Kristo.
bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. We're not fighting, hindi na po tayo lumalaban sa forgiveness of sins, na tayo tanggapin ng Diyos, kung ano pa bang mga bagay, hindi na po yun ang laban natin. Amen? Tayo po ay napatawad na sa ating mga kasalanan. At dahil po tayo ay napatawad na sa ating mga kasalanan, talagang our fight is primarily with the spiritual powers of darkness. Ayan. Ang atin pong laban ay doon po sa spiritual powers of darkness. Di po ba sinabi ni Pablo na ang ating kalaban ay parang liyong umaatukal na naghahanap ng masisila. Yan. Meron po talaga tayong kalaban bilang pananampalataya. Araw-araw ng ating buhay, masaya ka man, masagana ka man, pinagpala ka man, answered prayer ka man, dapat mo maring huwag kalilimutan sa iyong puso. Tayo ay nasa labanan. Amen. Pag sumagana ka, may laban ka din. Pag wala kang pera, may laban ka din. Pag masigla ka sa iyo, pag ikaw ay talagang aktibo sa iyong paglilingkod, dapat mong isipin, may kalaban ka rin. Kung ikaw naman hindi aktibo at ikaw ay may kalungkutan, lalong malaki ang sa buong buhay natin bilang mga mananampalataya. We fight. Tayo po ay lumalaban bilang tayo po ay nilinis na ng Panginoon, bilang tayo po ay pinatawad na ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. We fight sin and temptation. Atin na pong nilalabanan yung mga kasalanan. Atin na pong nilalabanan yung mga tukso. Amen? Ulit ko, napatawad na po tayo sa ating mga kasalanan. Malinis na po tayo. Nilinis na po tayo ng Panginoon. Ang ating pong pakikipaglaban ay para itong kalinisang ito ay hindi na mabahira ng karumihan. Amen? Itong ating kaayusan, ng ating mga kaisipan, hindi na tayo mabahira ng anumang karumihan. Ating ding lalabanan ng unbelief. Meron na po tayong pananampalataya. Kaya kailangan po, lumaban tayo doon sa unbelief. We must fight unbelief. Ang ating din pong thoughts, nilinis na rin po ng Panginoon ang ating mga isipan. Pero kailangan po nating labanan ito na, ang aking isipan, lalabanan ko na hindi ito dapat mag-isip ng mga bagay na negatibo, mga periods of discouragement. Yan, tayo po ay binigyan na ng kapayapaan ng Panginoon. Nasa atin na ang Diyos ng kapayapaan. Nasa atin na ang Diyos ng kapangyarihan. Dapat yung mga takot na nandyan sa paligid, na nangyayari sa mga pangyayari sa buhay, mga discouragements, mga challenges, dapat po fight the good fight of faith. Labanan po natin ito, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At ang sabi po doon sa pangalawa, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Ayan. Hold tightly. In other words po, ang meaning po noon ay, ang sabi po dito doon sa English, hold tightly to the eternal life to which God has called you. Hold tightly. Don't let go. Dati nga hayaang mawala. Hold firmly. Keep it with a tight grip. Talagang yung grip mo, talagang yung pag may hawak ka, talagang hindi mo bitawan. May hawak-hawak kang, ang hawak-hawak mo na ayaw mong bitawan, di ba? Dapat ang ating ayaw bitawan sa ating buhay ay yung ating buhay na walang hanggan. Dapat lagi nating pinanghahawakan sa ating paglaban, sa ating pananampalataya, panghawakan natin yung buhay na walang hanggan. Na doon tayo tinawag ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Kailangan po, bantayan natin ito. Bantayan natin ito zealously, earnestly, bantayan natin. Panghawakan natin yung buhay na walang hanggan na meron tayo. Now, don't let go. Hold firmly. Keep it with a tight grip. Yun po yung hold tightly. Panghawakan po natin sa ating mga buhay, sa nangyayari sa ating mga buhay, kailangan po ang panghawakan lagi natin ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating great faith. Panghahawakan natin. Kumusta po tayo? Sa bawat umaga na gumigising tayo, yung po ba ang una nating pinasasalamatan? Tayo po ba ay laging nagagalak sa ating kaligtasan? Amen?
Tayo po ba ay nagmamalaki na ako'y may buhay na walang hanggan? Hawak-hawak mo. Ano pong ibig sabihin ng hawak-hawak? Daladala mo. Daladala natin yung buhay na walang hanggan. Kahit saan tayo pumunta, kahit anong mangyari, talagang daladala natin. Kahit nga po tayo pikit kahit nga po tayo tulog, nasa atin na, nananalaytay na sa atin ang buhay na walang hanggan. Lalo na pagmulat ang ating mga mata. Kailangan nating panghawakan sa buhay ang ating buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba, patotoo ko po ito sa buhay ko, ang isang nagdadala po sa akin ng inspirasyon sa buhay talaga ay yung itong kalagayan ito. Yung ako ay may buhay na walang hanggan. Tinetreasure ko po yan every day of my life. Ako ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba, hindi lamang po Diyos ang aking inaalaala na pasalamatan sa aking buhay na walang hanggan. Pinapasalamatan ko din po ang tao na ginamit ng Panginoon sa aking buhay upang marinig ko ang salita ng Diyos na nagpapahayag patungkol sa buhay na walang hanggan. Panghawakan natin ang buhay na walang hanggan. Kasama doon na panghawakan natin ang mga tao, mga pastor, mga ginamit ng Panginoon sa ating buhay. Bakit tayo nakarating sa atin ang buhay na walang hanggan? Hindi naman po basta nag-magic na, minagic ang ganyan, may buhay na walang hanggan ka. Hindi naman din po bumaba ang Diyos na siya ang nag-share sa'yo, siya ang nag-pray sa'yo. May ginamit po ang Panginoon para mapasa kamay natin, mapasa buhay natin ang buhay na walang hanggan. Fight the good fight. Huwag kang makalimot. Kasi nakakalimot tayo. Hindi natin nagagawang pasalamatan kung paano tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po isa sa ingredients. Because gratitude, ang pagpapasalamat po, ang lagi pong pagpapasalamat ay nagdadala sa kagalakan, nagdadala ng katiwasayan, nagdadala sa contentment. Na kahit may pangangailangan ka pa, pag tayo ay puno ng pasasalamat at pag-iingat at paghawak sa buhay na walang hanggan, kahit anong nangyari, hindi tayo natitinan. Kaya pangalawa, panghawakan po natin ang buhay na walang hanggan. Bakit? Bakit po natin babantayan at panghawakan itong buhay na walang hanggan? Kasi meron pong magnanakaw. The thief would love to steal it. That's why we must hold tightly sa ating buhay na walang hanggan. Gusto po niyang nakawin ito. Gusto niyo pong nakawin yung tuwa natin, yung tiwala natin, yung pagiging confident natin na tayo ay may buhay na walang hanggan. Gusto po itong nakawin ng kaaway. Kaya nga po ang sabi po sa Hebrews 2:3 ay sabi dito, we should be careful never to neglect this eternal life, but to be serious, and never let go of it. Sabi dito, wag natin, lagi nating pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito. Paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito? Tinuturo po dito na kailangan natin na lagi nating pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan. Ito po ay ingredients. Ingredients po ito ng ating fight, the good fight of faith. Na kailangan, pinangahawakan natin, iniingatan natin, ingat-ingat natin, pinapahalagahan natin ang buhay na walang hanggan na meron tayo. Kapatid, paano mo pinapahalagahan ang iyong buhay na walang hanggan? Kung ikaw ay nagpapahalaga sa mga bagay na meron ka, paano mo ba ito pinapahalagan? Di ba iniingatan mo ang maganda mong bag, ang maganda mong sapatos, ang maganda mong sasakyan? Di ba iniingatan mo ito kasi mahalaga ito sa'yo? Pero kapatid, kaibigan, dapat ang higit nating pahalagahang panghawakan ay ang buhay na walang hanggan. Huwag natin payagan na may oras at sandali na nawawala ito sa ating isipan. Huwag nating payagan na minsan ay kung saan na tayo naglulupalop, na kung saan na tayo pumupunta, saan na tayo naglalakbay. Pero totoo bang taglay-taglay natin, hawak-hawak at ingat-ingat natin ang buhay na walang hanggan?
pahalagahan natin ang napakadakilang kaligtasang ito na ating naranasan. Diba? Pag ikaw ay nangihina sa iyong pananampalataya, ano ang sabi? Bumalik kang muli sa iyong unang pag-ibig. Ano ba yung unang pag-ibig? Yun yung oras ng iyong kaligtasan. Kaya pag ikaw ay nalulungkot, pag ikaw nangihina, ito ang susi. Fight the good fight of faith. Ilaban mo, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan na meron ka. Kahit anong mangyari, hindi yan mawawala sa iyo. Amen po ba? Kaya anong exhortation ni Pablo kay Timoteo? Hold tightly to this salvation. Diba? Sabi niya kay Timothy sa 1 Timothy 6:20, O Timothy, guard. Magbantay ka. Sabi niya kay Timoteo, bantayan mo. Hold on tight. Ingatan mong mabuti, magpakatatag ka sa iyong pag-asa at huwag mag-alinlangan. Bakit po tayo may katiyakan? Ano po ang ating katiyakan sa ating paghawak araw-araw sa ating buhay na walang hanggan? Ang katiyakan po ay tayo po ay magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-aalinlangan sa pagkatapat ang nangako sa atin. Hebrews 10:23 po. Sabi doon, maaasahan natin. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa na buhay na walang hanggan. At huwag tayong mag-aalinlangan, ligtas nga ba ako? May buhay na walang hanggan nga ba ako? Hello? Ang dami pong lumalabas sa mga turo ngayon about grace, about kung ano-ano pa. Pero dapat mo pong panghawakan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na itinuro sa iyo. Maliwanag na dapat may katiyakan ka na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Panghawakan mo yan. Magpakatatag ka sa pag-asang ito. Amen? At huwag kang mag-aalinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Maaasahan ang nangako sa atin ng buhay na walang hanggan. Maaasahan din ang nangako sa atin na sa ating paglaban araw-araw sa buhay, tayo ay kasama sa parada ng tagumpay. Ano yung mga laban mo sa buhay? Panghawakan mo ang iyong buhay na walang hanggan. Hindi ka mawawala sa labang tagumpay ng buhay. At ito pa, ipakita mo sa maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. This is isa sa kung paano lumalaban ka sa iyong pananampalataya. Isang pagpapakita na inilalaban mo ang iyong pananampalataya ay nakikita ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. So ikaw ay may asawa na hindi mananampalataya. Paano niya nakita? Paano niya nasaksihan na na inilalaban mo ang iyong pananalig kay Kristo? Ang iyong mga kapatid na hindi pa mananampalataya, ang iyong mga kaibigan, mga kapitbahay, namimit mo saan ka man pumunta. Na ipapakita mo ba sa kanila bilang sila ay mga saksi kung ano ang iyong tibay ng iyong pananalig kay Kristo? Hello? Are we confessing Christ? Atin po bang ikinoconfess sa mga tao na ating nakakahalubilo? Kitang-kita po ba nila? Nung minsang may dumating na trahedya sa iyong buhay, nagkaroon ka ng problema, kumusta? Ito po ay patotoo ko sa aking buhay, sa aking mga kapatid. Ano po? Unang-una po ang aking ama. Ako po ang unang nakakilala sa amin, sa aming pamilya. At sumunod po ay yung aking ate. Tapos yung tatay ko po ang sumunod. At ang salita po ng aking ama ay nakita niya sa buhay ng kanyang anak kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang pananampalataya. At sabi niya, bakit hindi rin ako sumama? Para maranasan ko rin ang naranasan niya. Hanggang dumating po yung mga pagkakataon na ganun po ako katibay, ganun po ako paninindigan sa aking pananampalataya. Naipakita ko po ito sa aking mga kapatid, na kahit po sila may mga invitation, kahit po sila may mga sinasabi, pagdating sa may dumating na mga pagsubok sa buhay, mga problema sa buhay, siyempre hindi mananampalataya at kapatid ka at mahal ka nila, magpapayo sila sa iyo. Pero hindi po na nasundin ang payo nila, kundi ang aking sinunod ay ang pananampalataya, ang great faith, to fight a great faith.
At yun po ay nakita nila. Nakita po nila na inilaban ko, hindi ko ipinilis ng tao, ipinanindigan ako sa aking pananampalataya. May mga imbitasyon na araw ng linggo o mga ganitong araw, may mga gawain, iimbitahan kami, kaming mag-anak. Pero sabihin ko sa kapatid ko, mahal kita, pero mas mahal ko ang Panginoon. Pagbibigyan kita, pero ang una kong pagbibigyan ay ang Panginoon. Nakakapunta ako sa iyo, pero uunahin ko muna ang Panginoon. Alam niyo po ba, nung una, talagang may persecution ako. Nung una, talagang may mga salitang hindi katanggap-tanggap. Pero dumating po ang mga panahon na nakita po ng aming mga kapatid, ang aming paninindigan ng aking pamilya. Pagdating sa paninindigan sa pananampalataya, paninindigan sa buhay na walang hanggan, paninindigan na ipakita sa maraming saksi kung paano ako nananalig kay Kristo. Hanggang dumating po ang isang araw, ang sabi niya, nakita po nila kung paano ko napalaki ang aking mga anak, nakatapos ng pag-aaral, dumating ang mga okasyon hanggang sa makapag-asawa, hanggang sila ngayon na may mga anak na. Mismo pong mga kapatid ko ang nagsabi, ate, totoo talaga ang Diyos mo. Nakita talaga nila na wala akong pinagsisihan. Wala kaming pinagsisihan sa aming paninindigang matapang sa aming pananampalataya. Nakita nila yung katuwaan. Nakita nila, sila ngayon ay natutuwa sa kalagayan namin sa buhay. Hindi sa maraming salapi, hindi sa maraming mga material na bagay, kundi yung kapayapaan na nasa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po ba, hindi na kami nagbibigay ng occasions, hindi na po nagkakaroon ng occasions ang family namin na itatapat ng Sunday. Itatapat ng ako'y may gawain ganito. Sila na rin po. Sila po ay mga saksi na ipakita po ng aming pamilya sa kanila bilang sila'y mga saksi kung papaano ang aming pananalig kay Kristo. Kung papaano ang aming paglaban sa aming pananampalataya. At yun po ay naging daan din para sila ay mailapit namin sa Panginoon. Unti-unting nailalapit. At unti-unti, napakadali na pong magpaliwanag na maging saksi, maging witness ng pananampalataya. Pag po iyon ay nakita nila sa ating mga buhay, kung paano tayo lumaban sa ating pananampalataya. Walang compromising, hindi tayo nagko-compromise. Amen? Hindi natin dinideny. Pinapakita po natin sa kanila kung paano po ang ating paninindigan sa ating pananampalataya na may pagmamahal. Amen? May tuwa, may galak. At sa maraming mga pagsubok sa buhay, nakita nila kung paano kasama namin ang Panginoon. Kaya, meron pong mga benefits sa kapangyarihan ng great fight of faith. Faith in God is a life-saving power. Ang atin pong great faith sa Panginoon ay isang buhay na meron talagang kapangyarihang nagliligtas. Meron pong mga benefits, alam niyo po ba, sa atin pong paglaban, sa ating pananampalataya. May benepisyo po ito. Akala niyo ba ano lang? Akala niyo ba lang? Ganun lang? May benepisyo po ito sa atin pong pakikipaglaban, sa ating great fight of faith, sa ating pananampalataya, ay meron po itong mga benepisyo. Benefits of a great fight of faith. Alam niyo po ba, pag tayo po ay merong great fight of faith, hindi na po tayo mag-aalala. We no longer need to worry about the future. Wow, hallelujah! Pag po tayo ay merong great fight of faith, we no longer need to worry about our future. Hindi na po tayo magkakaroon ng pag-aalala sa ating bukas. Pag po tayo ay mayroong matibay na pananampalatayang lumalaban. Sabi nga ng Philippians 4:6, po ba? Sa ulo natin, be anxious for nothing. Ito po yung encouraging words ni Pablo. Sa atin din po lahat. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay.
Alam niyo po ba, pag dumadaloy sa buhay natin ang ating tibay ng pananampalatayang lumalaban, wala tayong, hindi natin kinatatakutan ang bukas. Hindi natin kinatatakutan ang mga darating pa. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng ating alalahanin. Sapagkat siya'y nagmamalasakit sa atin. Wow, hallelujah! Malasakit na malasakit po sa atin ang Panginoon. Ang kailangan lang po, ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating laban. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga alalahanin. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating bukas sa pamamagitan ng ating pananampalatayang lumalaban. Pag tayo po ay naniniwala sa Kanyang mga salita, talagang there is no reason to be anxious. Wala pong dahilan para po tayo ay mag-alala. Yung pong ating pong magfo-focus po tayo sa ating lakas. Naharapin ang lahat ng dapat nating harapin. At ang benepisyo pong pangalawa, sa ating great fight of faith, we become confident, we become strong, and we become brave in all circumstances in life. If we have great faith in God and the power of His Word, alam natin hindi tayo pakukulangin ng Diyos ng lakas. Amen po ba? Pag alam po natin na inilalaban natin ang ating pananampalataya, tiwalang-tiwala po tayo, confident po tayo, strong po tayo, matatag po tayo, matibay po tayo, matapang po tayo. Paano makaharapin ang mga problema sa buhay? Ito'y sa pamamagitan ng iyong matibay na laban ng iyong pananampalataya. Yun ay si Kristo. Yung pananampalataya na yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sinabi po ito sa 2 Chronicles 16:9, but if we have great faith in God and the power of His Word, ano po ang sabi doon? For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. Sapagkat nakatingin ang Panginoon sa buong mundo para palakasin, sino daw? Ang mga taong matapat sa Kanya. Upang palakasin ang mga taong matatapang na lumaban sa pananampalataya. Upang palakasin ang mga taong naninindigan sa Kanyang pag-iingat, sa Kanyang buhay na walang hanggan. Ang lagi pong ang Panginoon ay nakatingin sa Kanyang anak na matapat. Nakatingin ang Panginoon sa buong mundo para palakasin niya ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya, habang tayo nagtitiwala sa Panginoon, ang benepisyo, tayo ay malakas. Tayo ay matapang. Amen. Tayo ay tiwalang-tiwala na harapin ang buhay. Dahil alam natin, tayong nagtitiwala sa Panginoon, tayo magpapanibagong sigla. Diba? Sabi nga sa Isaiah, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Tatakbo ng tatakbo, kung ano man ang mga gagawin, hindi manghihina, hindi mapapagod. Alam niyo po ba yun? Totoo po yun. Dama ko po yun sa buhay ko. Sa taong kong ito, na ako'y magsi-65 years old next year. Damang-dama ko po na nakakapagpalakas po sa akin, hindi ang unay ang aking mga kinakain. Unay ang Panginoon. At ang pananampalatayang inilagay niya sa puso ko. Doon niya ako pinalalakas. Kaya naman, pag lumakas ang aking pananampalataya, pag ilaban kong palakasin ang aking pananampalataya, lumalakas ang daloy ng aking dugo. Sumisigla. Wow, tumitindi. Sumasaya ang aking puso. Lumiliwanag ang aking isip. Kaya, hindi ako, sabi nga ng Panginoon, ang pangako niya, hindi ka tatanda. Diba? Hindi ka manghihina. Kaya ang paglaban sa ating pananampalataya ay sandata upang tayo ay maging malakas, upang tayo ay maging matapang, darapin ang anuman sa buhay, lalo na ang mga darating pang mga panahon. Amen po ba? Benefits po, benepisyo po ng ating great fight of faith, we become immovable. Hindi tayo matitinag.
Hindi tayo mauuga. Kumusta ka, kapatid? Kumusta tayo mga naglilingkod sa Panginoon, mga manggagawa ng Diyos? Dapat po, hindi tayo natitinag sa anumang mga nakakaharap natin at haharapin pa. Ito ay sa pamamagitan ng ating great fight of faith. We become immovable. Ang sabi nga po ng awit 125 verse 1, those who trust in the Lord is like Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay tulad ng bundok na Sion, hindi natitinag. Kumusta po? Lahat naman po tayo ay nakakaranas sa mga pagsubok sa buhay, ng mga challenges sa buhay, ng mga sakit at karamdaman. Pero pag tayo po ay lumalaban sa ating pananampalataya, inilalaban natin ang ating pananampalataya, hindi po tayo mauuga ng anumang mga suliranin, ng anumang mga challenges sa buhay. Amen po ba? Hallelujah. Nakita po natin ito sa Biblia, kung paano po marami po mga kaysaysayan na nakita natin ang mga hindi maugang mga lingkod ng Diyos. Ano po, ng mga lingkod ng Panginoon na talaga namang anuman ang kanilang naranasan, hindi sila nauga. Hindi sila natinag ng kanilang pananampalataya. Sa ating pong pananampalataya sa Diyos at pagpili natin na mabuhay sa ating pananampalataya. Hindi sa ating nararamdaman. Amen po ba? Titindig po tayo sa anumang storm ng buhay na tayo po hindi discouraged, hindi mahina, hindi humihinto, hindi tumitigil. Ano man ang mangyari, hindi tayo hihinto. Ano man ang ating maranasan, hindi tayo hihinto. Sapagkat ang pinakamahalaga, makikita natin ang harapan ang ating Diyos na inilalaban. Inuulit ko, great fight of faith. Sino yon? Ang ating Panginoong Hesukristo. Pag po tayo ilumalaban sa ating pananampalataya, si Kristo po, yung ating inilalaban, yung ating pananampalataya kay Kristo. At ang tiyak na sinasabi niya, tayo kasama na niya sa parada ng tagumpay. Kaya magpatuloy po tayo. Ano pa po ang benepisyo na makikita natin? We experience miracles. At na yun. Miracles, manifestations of divine or spiritual power. Yun po ang meaning ng Bible Dictionary. Miracles means manifestations of divine or spiritual power. And miracles happen only according to the will of God and our faith in Him. Yes, according to the will of God. Pero sabi, and our faith in Him. Kaya pananampalataya pa rin po ang nakapagdadala ng mga himala sa buhay. Amen po ba? Di po ba? Sabi doon, speak the language of faith. Sa Mark 11:23, sabi doon, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, lumapit ka sa dagat. At kung hindi kayo nag-aalinlangan, kung di nananampalatayang mangyayari yun, mangyayari nga ang sinasabi ninyo. Miracles happen according to the will of God and according to our faith in Him. Yan. Kahit po may gustong miracle ang Diyos sa atin, may kalooban ang Diyos na mangyaring maganda sa atin. Pero kung hindi po tayo naniniwala, hindi po yun mangyayari sa atin. Yes, He knows, alam niya ang mga plano niya sa ating buhay, planong pagpalain tayo, planong palakasin tayo, huwag tayong manghina. Subalit, ito po ay kasama ang ating pananampalataya. Kahit po anong ganda ng plano ng Panginoon sa buhay mo, kahit anong ganda ng plano ng Diyos sa simbahan mo, kung hindi ka naniniwala sa sinabi niya. Natatandaan ko po isa pong patutuo. 2003, kaya nga po 20 years, 2004, 20 years, 2003, kami po ay dumating dito sa Barangay Karasuchi na kung saan dito po kami ngayon naninirahan at dito na po talaga yung promised land namin sa aming buhay paglilingkod. At nung po dumating kami dito, talagang grabe po yung kapahayagan ng Lord. Talagang ako po ay 3 araw na nagkasakit, hindi po ako makabangon sa kama.
Akalata po ng asawa ko, tatawag na siya ng doktor dahil akalata niya ay wala na ako. Akalata niya ay wala na ako. May nangyari na sa buhay ko. Subalit, habang siya ay natitinag, ang sabi ko sa kanya, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Ang Panginoon ay may sinasabi sa aking buhay. Sa akin pong pagkakasakit na yon, nangusap ang Panginoon. Tinawag niya ako sa isang full-time work. Sinabi niyang detalye kung saan ako pupuntang lugar. Sinabi niyang detalye kung paano ako pupunta. At dahil po doon ay sabi ko sa Panginoon, Panginoon, ang confirmation na akin pong kukunin ay sasabihin ko ito sa aking asawa at ang aking mga anak. At nung sumagot po ang aking asawa at mga anak na susuportahan ako, sasamahan ako, June nangyari po yon. Dumating kami dito sa church na ito, sa barangay na ito, at nagpasimula po kami sa isang feeding program. Nagpakain po kami ng mga bata. Yes, may magandang plano ang Panginoon sa buhay ko. Pero kung hindi ako naniwala, kung hindi ako sumunod, ako po ba inarito ngayon? At ang Diyos po, habang ako po ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa akin, huwag kang matakot. Lahat ng kailangan mo, lahat ng kakailanganin mo, bato, kahoy, o ano pa man, ay ipapadala ko lahat sa iyo. Naniwala din po ako sa sinabing iyon ng Panginoon. At dumating nga po na pagdating lamang po namin ng isang taon ay meron na pong nagpagamit sa amin ng lupa at naitayo po ang isang church building. Yun po ang pangyayari, agad po kami ay meron ng tirahan na wala po akong pinagpagalan. At talagang yung pong mga nag-impok ng mga tao para mag-impok ng kayamanan ay kanya pong pinadalo sa simbahan ito, sa lingkod na ito. At yun naman din po isalita ng Panginoon. Makalipas po ang 2 taon, nagsalita na naman po ang Panginoon. Meron na naman po mga pangyayari na kailangan naming iwanan ang aming naunang 2 taong simbahan. Subalit bago po yun, muli ay ako'y nanaig sa akin ang matinding pananampalataya sa Diyos. Nanalangin, nakinig sa kanyang mga salita at nagpahayag siya sa Ezekiel 47, 1-12. At sinabi niya po doon na itatayong muli ang templo. Nakaharap ito sa silangan dahil ang aming pong dating church ay nasa likod, hindi po sa tabi ng kalsada. At naitindig po, there is miracle. Speak the language of faith. Sabihin po natin ang may pananampalataya. Sa bundok na ito, sa bundok ng problemang ito, sa bundok ng karamdaman ito, sabihin mo, nang walang pag-aalinlangan, kundi matibay na paglabang pananampalataya, ito ay nangyayari sa iyo. Napakahaba po ng kasaysayan na pwede ko pong ipatotoo talaga sa pangyayari sa buhay ko kung paano po ako tinawag ng Panginoon. High school pa lang po ang panganay ko. Nung time na yon na tinawag kami, 3 po yung aking anak. At meron din naman po kaming planong mag-asawa na mapagtapos namin ang aming anak sa pag-aaral. At negosyante po kami na tinawag ng Panginoon sa paglilingkod, pero dumating po ang time na talagang iniwan po namin yun. At meron po kaming mas priority na pagkukulan muna ng panahon ang makapagpasimula sa simbahan. Mag-business muna ng kaluluwa, kingdom business muna, bagaman yung negosyo namin ay kingdom business din naman, pero kingdom business of souls po. Kaya pansamantala, naiwan po namin, hindi po kami nakapaghanap buhay ng katulad noon. Pero alam niyo po ba, sa amin pong paglaban sa aming pananampalataya, ito po ay nagbunga. We experience miracles in our lives. Marami pong mga himala ang dumating sa buhay namin. Pag sinabi po kasing himala, manifestations of divine or spiritual power. Kapahayagan, nahayag, na hindi sa pamamagitan ng iyong pinagtrabahuhan, ng iyong lakas, ng kaparaanan ng tao, kundi ito'y makalangit, kapangyarihan, spiritual na kapangyarihan. That is miracle. Hindi swerte. Hindi ang swerte mo naman, kundi talagang hindi dumating ang swerte, kundi dumating talaga ang miracle. Napapagtapos po namin ng nurse, ang aming pong panganay na anak. Napagtapos po namin ng medtech, yung aming pangalawa. At ang aming pangatlo po ay dati nung nag-civil engineering at ngayon po ay nag-interior ay may mga pamilya na.
at sila pong lahat ay naglilingkod sa Panginoon. Wala po akong pinagsisihan sa aking paglaban, sa aking pananampalataya. May mga nawala, pero higit ang ibinalik. Huwag po nating kakalimutan, mga kapatid, na kahit po ang mga nawawala sa atin na pinapayagan ng Diyos, we must have a great fight of faith. May nawala, mahigit na ibibigay ang Panginoon. Meron bang pinaalis ang Diyos sa'yo? Pinalilipat ka ba ng Panginoon o umalis ka dyan? Na dahil ito'y comfort zone mo, hirap na hirap kang makaalis? Kapatid, mangyayari ang miracle ng Panginoon kung ilalaban mo ang iyong pananampalataya. Laban sa buhay sa pananampalataya. Ilaban mo ang iyong pananampalataya. Pag lumalaban tayo sa ating pananampalataya, there is a miracle. There is a miracle. There is a miracle when you believe. Reach out your hand. Hello? Pag tayo ay nananampalataya, ilalaban natin ang ating pananampalataya. Narating po ang himala. Lalo po ngayong taon, 2024, marami na po akong narinig sa Panginoon. Subalit kahapon po ay binarinig ako sa Panginoon about sa paghihiwalay ng pag-alis ng December. Ano ang iiwan ng Disyembre sa aking buhay? Ano ang iiwan ng Disyembre sa aming simbahan? Ano ang iiwan ng Disyembre sa aming pamilya? Hello? Ano ang iiwan? At meron naman akong tutunguhin na bagong muli na buhay sa taong 2024. Are we excited? I am excited po. Na sabi po ng Lord sa akin, arise! Arise! Hallelujah! At napakaganda po ng gagawin ng Panginoon sa taong ito. Subalit, ang atin pong taglay-taglay na kailangang daladala natin sa ating buhay ay ang atin pong matibay na pananampalataya. We are called to be strong in the Lord. Tayo po itinawag upang tayo po ay maging matatag. Huwag po natin tingnan lagi ang ating mga kahinaan. Dapat po, yan yung battle natin araw-araw. Hindi na po kasalanan, hindi na po para tayo patawarin sa ating mga kasalanan ng ating fight, kundi ang ating po fight ay lumayo na sa kasalanan, lumayo na sa mga tukso. Be strong in the Lord. Put on the whole armor of God and stand firm in the days of evil. Kailangan po natin na matatag. Kailangan po natin ngayon matatag na pananampalataya. Malay mo, baka ito na yung panahon para pasaganain ka ng Panginoon. Eh kung hindi matatag ang pananampalataya, baka yung kasaganaan yan na makapagpalayo sa iyo sa Panginoon. Kung hindi matatag ang iyong pananampalataya, kung hindi mo nilalaban ang iyong pananampalataya, baka yung magandang magiging trabaho mo makapaglayo sa iyo sa Diyos. Baka ang pag-aasawa mo ang makapaglayo sa iyo sa Panginoon. Baka ang bagong negosyo ang makapaglayo sa iyo sa Panginoon. Kaya ang ating kailangan sa ating buhay, ang ating great fight of faith. Be strong in the Lord. Put on the whole armor of God. Suot natin ang buong sandatang kasuotan sa ating pakikipaglaban. At tumindig tayo ng matibay. Laban sa makademonyong araw na nangyayari. Fight the good fight of faith. Fight a good fight of faith. We must fight vigorously and earnestly. Kailangan nating lumaban ng may kasiglahan. Ang ating pong paglaban, mga kapatid, hindi po ang ating paglaban ay malungkot. Ang ating pong paglaban dapat masigla, masaya, taimtim. Tingnan niyo po si David. Tingnan niyo po si Joseph. Si Joseph the Dreamer. Paano po siya lumaban sa mga challenges sa kanyang buhay? Siya po ba'y umiiyak? Siya po ba'y nalulungkot? Hindi. Siya po ay may tapang. Siya po ay may sigla ng pangangatawan. May takbo, may tago, may sigla. Katulad ni Haring David. Kaya kailangan po sa atin din po, ang atin din pong dapat nakatangian sa ating paglaban, sa ating pananampalataya na ating susuungin sa ating buhay, sa ating paglilingkod, o anumang ating haharapin, dapat po tayo ay
masigla. We must fight vigorously and earnestly. Masigla at mataimtim. Ano pong ibig sabihin on? Fight with persistence. Yan po bang talagang prosigido ka na lumaban? Prosigido ka kahapon na lumaban sa iyong pananampalataya. Ngayon, prosigido ka pa rin ba? Kahapon, prosigido ka. Ngayon, higit na prosigido ka. Bukas, lubos na prosigido ka. Yun, fight with persistence. Ito po yung great fight of faith. Fight with persistence. Talagang prosigido ka. Nalalaban ka. Kahit anong mangyari, lalaban ako. Ganon. Kahit umiidad ka na, sinasabi pa rin, lalaban pa rin ako. Hindi ako magre-retiro sa aking laban. Hanggang sa pumikit ang aking mata at hanggang sa dumating si Kristo, I will fight with perseverance. Amen po ba? Tatandaan ko, noong Sunday, may nagsalita sa akin, ako doon 65, ang liks-liks ko daw, ang lakas-lakas ko daw. Ito po ay hindi dahil sa vitamins. Ito po ay hindi dahil sa sobrang pagkain. Ito po ay dahil sa aking pananampalataya. Sa aking great fight of faith. Sa aking Panginoon. Yun po ang nagbibigay ng sigla. Yun po yung patotoo ko. Sa totoo lang po, napakaingat ko po sa pagkain. Talaga ay nasa diet, talagang iniingatan ko po yung aking katawan. Ano po. Pero unang-unang inilalaban ko po yung aking pong pananampalataya. Kaya ako'y masigla, kaya ako'y malakas. Amen. Hallelujah. Porsigido po ako ng 64 years ng aking buhay. At alam niyo po, lampas na po ng kalahati. 26 years old po nung ako ay makakilala sa Panginoon. Ako po ngayon ay 64. Alam po, lampas na pong kalahati ng aking buhay. Ang ako ay lumalaban sa aking pananampalataya. At kung ako po'y prosigido sa mga taong nakaraan ng buhay ko, prosigido ako kahapon, prosigido pa rin po ako ngayon. Prosigido pa rin po ako bukas at magpakailanman. Dahil, bakit po ako ganong katapang? Dahil naniniwala po ako na ang aking Diyos ay lagi nakatunghay at nakatingin at nagbibigay ng lakas at lahat ng kailangan sa kanyang mga anak na tapat na umaasa sa kanya. Tapat na nagtitiwala sa kanya. Ang paglaban sa pananampalataya ay lubos na pagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? Fight with persistence. Ibig sabihin po, marami po kasi nagsasabi, alam mo, dati nga matatag ako. Dati ginagamit na rin ako ng Panginoon. Dati pastor ako. Dati naglilingkod ako. Kapatid, kamanggagawa, kumusta ngayon? Lumaban ka ba with persistence? Bakit huminto ka? Bakit nabago ang takbo ng buhay mo? Marami po. At nawa po, at ako din po ay diyan ginagamit ng Panginoon na ako po ay maging witness sa mga tao na nag-backslide, sa mga tao na lumayo, sa mga taong huminto. Ako din po ay nandoon ang aking habag sa kanila. At nais ko na ako'y maging saksi. Ako'y magpahayag sa kanila at maipakita sa kanila yung halimbawa ng buhay ko sa aking matibay na pananalig sa Diyos. Ay narito ako. Ako ay nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. Wala po akong maipagmamalaki. Totoo po. Lahat po ay sa biyaya ng Diyos. Ibinibigay po ng Panginoon ang kanyang biyaya. Pero kumusta naman po tayo kanyang binibigyan? Yes? Maraming himala, maraming mga pagpapala, maraming mga tagumpay na mangyayari sa ating buhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero kasama po na tayo po na kanyang lalaanan nito ay meron namang matibay na pananampalataya at paglaban sa nais ng Panginoon na mangyari sa buhay. Ilaban po natin.
ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Ilaban po natin ang gusto ng Panginoon para sa ating pamilya. Ilaban po natin ang gusto ng Panginoon para sa ating mga anak. Ilaban po natin ang gusto ng Panginoon para sa ating mga miyembro ng simbahang ipinagkatiwala sa atin. Ilaban po natin sila. Ang ating pong laban ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi higit kung tayo lumalaban at malakas na. Ilaban natin ang iba. Ilaban natin ang ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ilaban natin ang ating bansa para maraming maligtas na kaluluwa. Fight the good fight of faith. Be strong in the Lord. Faith with persistence. Ilaban po natin. Nakakaranas ka, napakbigat na nangyari sa buhay mo, sa mga anak mo, sa pamilya mo. Laban lang. Ilaban natin sila ng masigla. Ilaban natin sila ng mataimtim. Idulog natin sa Panginoon. Ilaban natin sa panalangin. Ilaban natin ang pagpapakita ng pag-ibig sa kanila. Because love covers the multitude of sins. Ilaban natin. Ipakita natin lahat ng buwan ng banal na espiritu na nalalay sa ating mga buhay. Ilaban natin ang maraming mga tao. Kaya nga ang sabi doon sa huli, na sinabi doon sa pangatlo kanina, na sinabi doon na ipakita mo sa maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Sa pamamagitan ng iyong pananalig na matibay kay Kristo ang nilalaban mo. Ano pong ibig sabihin noon? Sa anumang dumating na mga pagsubok sa buhay mo, nakita ng mga saksi kung paano mo ito nalampasan dahil sa Panginoon. Alam mo ba sa pamamagitan noon, yun yung magagamit mo para mapalakas mo din ang iba. Yun yung magagamit mo. Yung maging saksi tayo sa maraming mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kung paano katibay ang ating pananalig. Sila din imahamon natin na lumapit sa Diyos, na nagbibigay ng pananampalataya, nagpapatibay ng pananampalataya, at may pangako sa iyong pananampalatayang iyan, sa iyong pakikipaglabang iyan, bibigyan kita ng lakas. Kapatid, para bang ang pakiramdam mo, nangihina ka na ba? Hindi. Hindi iyon ang pangako ng Panginoon. Pangako ng hanggat ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, hanggat ikaw ay lumalaban sa iyong pananampalataya, dapat tiyak na tiyak ka din. Ang pangako ng Diyos ay hindi niya ilalayo sa iyo. Pangako niya na hinahanap niya, nakatingin siya sa buong mundo, hinahanap niya ang mga nagtatapat at nagtitiwala sa Kanya para Kanyang palakasin. Hindi talaga tayo manghihina. Dumaan man sa apoy, dumaan man sa anumang pagsubok ng buhay, hindi tayo masusunog. Hindi tayo malulupig. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako manghihina. Kasi ang lumalaban, di ba? Pwedeng manghina. Ang tumatakbo, di ba? Pwedeng manghina. Lagi tayong nakatingin sa mga pangako ng Panginoon. Lagi mo sinasabi, Lord, sa laban kong ito, ikaw ang kasama ko. Sa laban kong ito, sa aming buhay, nakikita mo ako. Sa laban ng aming pangangailangan, nakikita mo ako. Sa laban ng aming paglilingkod sa simbahan na mahirap, nakikita mo kami. Sa laban, sapat ang lakas mo upang palakasin mo kami, upang makayanan namin. Kaya, kapatid, kahapon lumabang ka, nakita mo ang tagumpay, bukas nang may labang ka, ano sasabihin mo? Eh, yung Diyos kahapon, tanong ako may problema, ako'y pinapagtagumpay niya, ngayon mas malaki ang problema ko, ay, lalong mas malaki ang gagawin ng Diyos. Yun ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ang kanyang himala noon ay himala pa rin ngayon at himala magpakailanman. Dapat mong makita yan, kapatid.
Lagi mong hawakan ang iyong kaligtasan. Lagi mong panghawakan ang iyong pananampalataya. Nakakatiyak ako, nakakasiguro ako sa iyo, kapatid. Ano man ang pinagdadaanan mo, meron ka bang kinakaharap na malaki sa taong 2024? Sinasabi sa iyo, ikaw ay maglilingkod na sa Panginoon at iiwanan mo na ang maraming bagay? Kapatid, kamanggagawa, huwag kang matakot. Ang nagsasalita nito sa iyo ay ang Diyos. At siya ang kayang mag-provide. At tandaan mo, sa bawat pagliban, sa bawat pag-iwan, may bagong bubuksan ng Diyos sa pintuan. Mas malaki, mas maluwag. Sa aming paglilingkod, yung sinabing iwan namin ang aming sariling tahanan na talaga namang very comfortable. Gitigisan ng silid ang aking mga anak. Lahat ng kailangan namin na nandoon na. Lumaki ang aming mga anak doon. Kami masaya. Kami pinagpala. Tapos bigla na lamang sasabihin sa iyo, iwan mo ito. At meron kang bagong tutunguhin. Hindi po yun madali. Subalit sumunod po kami na may matibay na pusong lumalabang pananampalataya. Yes, sumunod. Pero sa pagsunod, hindi nag-alinlangan. Sa pagsunod, hindi nagmumurmur. Sa pagsunod, ang dala sa dibdib ay ang lumalabang pananampalataya na hindi kami papabayaan ng at kami po, mag-anak, ay wala po sa aming kinatatayuan ngayon ng sariling lupa na meron kaming 3 lugar ng aming buong mga anak at malapit po na walking distance lamang po sa aming bahay-sambahan. Wala po kami ngayon sa aming kinalalagyan. Kung hindi po sumunod, na taglay-taglay sa pagsunod, ang labang pananampalataya na hindi kami papabayaan ng Panginoon. Higit pa po ang aming naranasan ngayong kapayapaan at kagalakan. Ang Diyos po, pag tayo sumunod, nagle-level up po tayo. Paganda ng paganda, pasigla ng pasigla, pasaya ng pasaya, payaman ng payaman. Pero hindi ibig sabihin walang problema. Hindi ibig sabihin walang challenges sa buhay. Pero napakagaan na dalhin ang mga challenges sa buhay na ito because we have a great fight of faith. Hallelujah. Kaya, faith with perseverance. Kapatid, meron ka na bang laban kahapon? Sige, magpatuloy tayong lumaban sa darating pang mga taon ng ating buhay. At nakakatiyak tayo. Diyos. Ang Diyos, hindi tayo pamulusok. Tayo paangat ng paangat sa buhay. Sa ating paglilingkod, na sinabi sa amin, harvest of soul, harvest season. Yes, Lord, salamat po. Na ikaw ay mag-aani at hindi mo itinanim. Yes, amen. Talagang naranasan ko po yan. Nag-ipon. Ang iba, mag-iipon ka ng maraming pera para makapagpatayo ka ng bahay. Hindi po masama yun. Hindi po masamang maghanda para sa pagpapagawa ng bahay, para sa anumang mga pangangailangan natin. Hindi po masama yun. Pero meron pong mas malalim na sinasabi ang Diyos sa ating mga pagsunod. Sa ating mga pagtitiwala sa Kanya na hindi natatakot na lumiliban ang buhay para makasunod sa Panginoon. Ang pangako niya, ang pinag-ipunang yaman, mga mayayaman, ay ibibigay sa kanyang mga nagtatapat na mga anak. Nadanas ko po yun. Wala akong milyon sa bangko. Pero ang milyon ko ay nasa Panginoon. Sa oras na kailangan namin ito, subok ko po yan sa buhay. Sa 100,000, milyon, sa lahat ng pangangailangan namin. Hindi po nahuli ang Diyos para tugunin ang lahat ng iyon. Dahil alam ko po ang kalooban ng Diyos, alam ko po ang paraan ng Diyos, alam ko po ang magagawa niya. Pero meron din po akong dapat gawin ang aking matibay na paglaban sa aking pananampalataya. Dahil pwede kang mag-isip na, ay paano kaya yun? Ito naman tagala ang mga pera ko. Paano kaya mangyayari yun? Subalit, pag meron kang great fight of faith, hindi matitinan. Hindi ka matitinan. At makakamtan mo
ang pagpapala na gusto ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya purihin po ang Panginoon sa hapong ito. Meron po bang mga ating pong tingnan ang ating mga, meron po ba ditong mga comment? Pwede po bang makita ko? Ayan po, praise God, hallelujah. Bubuksan ko po ang ating pong praise God, hallelujah. Yan, purihin po ang Panginoon sa hapong ito. Atin pong makikita ang mga messages, ang mga sinasabi po ng mga nakikinig. Kumusta po? Sabi po dito, ang mga matatapang na ilaban ang kanilang, sabi po ni Marilu Lopez, ang mga matatapang na ilaban ang kanilang pananampalataya ang kailangan ng mga tao sa paligid. Ayan, sabi po niya, maging mga saksi sa katapatan ng kabutihan ng Diyos. Amen. Ito po ang sabi niya, na kailangan daw po ay ang mga matatapang na lumalaban sa pananampalataya. Ito daw po ang kailangan ng mga tao. Ayan, sa ngayon. Amen. Ito po ang kailangan para po tayo ay makapag-akay ng maraming kaluluwa. Amen. Kailangan po ay tayo po ay patuloy na lumaban sa ating pananampalataya. Patuloy po nating ilaban ang kalooban ng Panginoon. Lalo po ngayon, patuloy po nating ilaban ang ating buhay, ang ating, kung po ay may sakit at karamdaman, laban. Lumaban ka na may pananampalataya. Na kayang umalis ang mga karamdaman ito. Kayang umalis ang mga kahirapan ito. Kayang umalis ang mga kasakitan ito. Kayang umalis ang mga hindi maaayos sa mga pangyayari ito. Sa ating pong paglaban sa ating pananampalataya. Kaya po nating mapaalis ang anumang mga bundok sa mga buhay natin na hindi dapat siya magbuod ng bundok. Ang gusto ng Panginoon ay patag. Ang gusto ng Panginoon ay maganda ang daraan. At ito po ay maaalis sa pamamagitan ng ating matibay na pananampalataya. Kaya magpatuloy po tayo. Amen. Sabi po dito, amen. Salamat po. Napaiyak ako habang nakikinig from Bacolod. Grabe ang presence ni Lord. From Coronel Leia. Thank you. Coronel, alam ko na sa iyong buhay, Sister Coronel Leia, ay alam ko na mayroong great manifestation na ginawa ang Panginoon sa buhay mo. Sabi po ni Carissa Mariquez Mendoza, amen, hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Iiyak lang ako kapag napapagod, pero hindi susuko. Thank you po sa inyong buhay, Pastora. Purihin ang Panginoon. Nawa nga ay ako'y maging great witness sa inyong mga buhay. Na ako ay maging kalakasan sa marami pang mga tao upang makahamon na lumaban sa pananampalataya. Amen po ba? Magpatuloy po tayo. Tayo po ay magpatuloy na lumaban. Magpatuloy po tayong maglingkod. At wag po kayong matakot na maglingkod sa Panginoon. Wag po kayong matakot na sumunod sa Panginoon. Wag po kayong matakot na sumunod sa inyong mga pastor. Pag po may sinasabi ang inyong mga pastor, ang inyong mga leader, may sinasabi po sa inyo na sinasabi ng Diyos, huwag po kayong matakot, sumunod po kayo ng may matibay na pananampalataya sa Panginoon. Hindi po kayo mapapamali. Mga kapatid, sa inyong mga magulang na pastor, sa inyong mga magulang na biological, patuloy po tayo. Na tayo po ay makinig. Na tayo po ay sumunod. Dahil sila po ang kinakausap ng Panginoon. Sila po ang unang nagbibigay ang Diyos ng kapahayagan upang sabihin sa buong simbahan ang ipinapahayag ng Panginoon. Sila po ang mga sinugo ng Diyos para magsalita sa ating mga buhay. This coming 31 po, meron po kami family altar at inihahanda ko na po ang aking buhay, nakikinig sa Panginoon, sa bawat individual na daang mga mananampalataya na aking haharapin upang sila ay patungan ng kamay at ipanalangin at magsambit ng mga salita ng Diyos na nais ng Panginoon na ipahayag sa kanila. Nawa, salamat sa inyong mga buhay na kayo ay naniniwala sa inyong mga pastor. Naniniwala kayo sa inyong mga lingkod ng Diyos sa inyong mga simbahan. Na sila ay padala ng Panginoon. Na sila ay tinig ng Panginoon. Sila ay bibig ng Panginoon upang magsalita sa inyong mga buhay. Patuloy din po na tayo ay makinig at magpatuloy sa ating pakikinig sa daily life sharing. Patuloy pa rin po natin itong i-share sa iba
Napakalaki po ng ginagawa ng programang ito. Ano po, at malaki pa ang gagawin. Tayo po ay sama-samang magkaroon ng great fight of faith sa kalagayan po ng daily life sharing. Ilalaban po natin ito sa ating mga panalangin, sa ating mga pakikinig, sa ating mga pagsuporta ng ating presensya upang tayo ay makasama na ipagpatuloy ang ministeryong ito na inilagay ng Diyos sa ating mahal na Pastor Dong at Pastor May. At salamat sa mga naniniwala na itaguyod ito. Salamat sa bumubuo ng staff ng daily life sharing. Mga kapatid, mga kamanggagawa, pinagpala na kayo ng Panginoon. Hindi magkukulang ang Diyos. Lagi siyang may himala na gagawin sa ating mga buhay. Magmamanifest ito at makikita ng maraming mga tao kung paano totoo na wala tayong pagsisisihan at ito ay magiging daan para marami din ang maniwala na manampalataya, sumunod, maglingkod at sumuporta sa ipinagagawa ng Panginoon dito sa lupa. Mangyari ang kanyang kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Panginoon, nawa po sa hapong ito, meron pa po ba kayong gustong ipanalangin? Meron po ba kayong gustong sabihin? Ano po? O humihingi ng panalangin? Ay pwede pong ako'y manalangin sa hapong ito. Praise God, tayo po ay manalangin. Atin pong ipanalangin ang ating nalalapit na gawain sa atin sa Baguio, na atin pong building bridges o leadership training. Sige po, tayo po ay manalangin sa hapong ito. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon o God o Lord, sa iyong kapangyarihan na lumukob sa kalagitnaan ng gawain ng daily life sharing. Sa mga oras na ito, pinangunahan mo kami, ang salitang aming ipinahayag, isalita mo, ang aming buhay ay sa iyo. Panginoon, ang anuman sa buhay namin, imula sa iyo, wala po kaming maipagmamalaki. Ang lahat ng ito ay para sa iyong karangalan, kapurihan, at kaluwalhatian. At salamat po, Panginoon, sa buhay ni Pastor Dong at Pastor May, sa malawak pang iyong inilalagay sa kanilang mga buhay, sa itataguyod pa nilang paglilingkod, ang aming pong dalangin, ang patuloy na higit na malakas na pangangatawan, ligtas sa anumang sakit at karamdaman, proteksyon ng puso ng iyong buhay, ng iyong banal na dugo, ng iyong kapangyarihan. At kung dumaan man po ang mga mamunting sakit, ito hindi makakatagal sa kanilang katawan, sa aming mga katawan bilang iyong mga lingkod, sa aming lahat na nananampalataya sa iyo. Dumating man at dumaan man ang mga sakit at karamdaman, ito hindi magtatagal. Hindi ito mananatili. Hindi siya magiging permanente sa aming mga buhay. Ang permanente ikaw. Ang permanente ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalooban, ang iyong purpose, ang magiging permanente sa buhay namin. Hindi magiging permanente ang mga sakit at karamdaman. Hindi magiging permanente ang mga kalungkutan. Hindi magiging permanente ang mga challenges sa buhay. Hindi magiging permanente ang mga kahirapan, ang mga kawalan. Hindi ito magiging permanente sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. O di ikaw, Panginoong Jesus, ang magiging permanente na mananahan sa buhay namin. At dahil doon, taglay-taglay namin ang lakas at kapangyarihan nagmumula sa iyo upang maitaguyod pa namin ang dakilang layunin na pinagagawa mo sa amin. Patuloy mo pong pagpalain ang daily life sharing sa taong 2024, magmamanifest ang napakalawak ng miracle dito sa daily life sharing ng Panginoon. Salamat din po sa nalalapit na Building Bridges Leadership training. Gaganapin po namin sa Baguio. Naalis po kami ng January 3 up to 7, Lord. Salamat po sa buong panahon yun na ikaw ang Diyos na may hawak ng aming mga buhay, ng gawain, ng programa, ng lahat ng aming tutuntungan, sasakyan, paroroonan, kakainin o mga lahat ng aming gagawin. Salamat po, ikaw na po ang magbibigay ng protection sa amin, ng kagalakan sa amin, ng katiwasayan at tagumpay sa aming lahat. Maganda rin panahon at yung profesyon sa lahat ng resources na kakailanganin pa para sa gawain ito. Lord, you are the great provider, our great provider, Lord, na hindi mo po ito pagkukulangin magpakailanman. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa hapong ito, Panginoon. Alam ko po, natugon ang kanilang mga dinadala sa buhay, ano man ang kanilang mga ninanais, ano man ang kanilang mga hinihingi ng payo, ano man kanilang naghahanap sila ng tugong confirmation. Lord, alam ko po sa pamamagitan ng iyong mga salita, ng iyong mga kapahayagan,
ay sila po'y tinugon mo, pinagpala mo, Panginoon, at sila'y magpapatuloy. We will fight with perseverance sa aming buhay, mananampalataya, Panginoon. At doon po ay angkin-angkin namin, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik, hanggang sa pagpikit ng aming mga mata. We will fight with perseverance sa aming pananampalataya. At salamat, Panginoon, sa mga hindi pa namin nakikita, hindi pa namin nararanasan na magagandang bagay na ipararanas mo sa aming buhay. Nagtitiwala po kami na ito ang dakila mong kalooban sa amin. Maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa iyo po ang lahat ng pasasalamat at parangal sa gawain ito, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Blessed afternoon po. Bye-bye po. God bless us all.